Hello everyone! Welcome back sa aking YouTube channel. Ang tagal ko pong inantay yung comment na to and finally ito na yon. Kaya naman panoorin ninyo ang video ito. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe ay i-click nyo na ang subscribe button at i-like ang aking video. Today ay pag-uusapan natin yung isa sa most interesting topic for couples. Ito ay kung paano nga ba nabubuo ang gender ng baby, kung gusto mo ng lalaking anak o babaeng anak. Pero bago ang lahat, disclaimer muna tayo. Ayan, meron pong nag-comment patungkol sa kung paano kung yung gustong gender ng anak ay lalaki. Ito lamang mga kamisis, no? Alam ko at sigurado ako na meron na kayong mga naririnig na kwento tungkol sa paano magkaroon ng anak na babae o anak na lalaki. So, mas kaklaruhin lang natin ang ating explanation. Alam nyo kasi, meron akong alam na dalawang method na pinaniniwalaang makakatulong para masunod yung gender ng baby na gusto ninyo kapag planning na kayo sa pagbubuntis. Una ay yung sikat na Chinese gender calendar na pinaniniwala ang ginagamit ng mga royalties noon. Pero ito lang ha, base sa aking experience, kasi ginamit ko na yon sa aking second baby, hindi po yun accurate doon sa sinasabi ng Chinese gender calendar. Pero syempre, baka sa iba, nag-work naman yon. So anyway, pag-usapan natin yan next time. Yung isa pang famous gender method ay yung tinatawag na shuttle method. At yan yung topic natin ngayon. Yun yung pag-uusapan natin ngayon. So ito ay kung pwede nga bang ma-influence yung gender ng baby. Pero syempre, para mas maunawaan natin yung mga science terms na babanggit natin mamaya, ay magsimula muna tayo sa real science. So let's have a quick science time. Alam niyo ba na tayong mga tao ay mayroong 23 pairs of chromosomes or a total of 46 chromosomes. At ang chromosomes na yan po yung nag-contain ng DNA ng parents na naipapasa o nakukuha ng ating mga anak. At ang chromosomes na yan ang nagsasabi kung ano yung gender ng ating mga anak. So, ang isang babae ay mayroong XX chromosomes at ang isang lalaki naman ay mayroong XY chromosomes. Alam niyo ba na bawat babae ay nagre-release ng 1 egg cell at a time? So, ibig sabihin, 1 matured egg lamang sa loob ng isang buwan. At ang egg na yan ay palaging nagdadala or palaging may dalang X chromosomes. So, ibig sabihin, ang contribution lamang ng nanay sa gender ng bata ay X chromosomes. Pero ang mga lalaki ay gumagawa ng million of sperms at merong dalawang klase ng chromosomes. Ang X-carrying sperm at ang Y chromosome-carrying sperm. Only the Y chromosomes will determine kung lalaki ang magiging gender ng kanilang anak. Sa science, how baby sex is determined. So meron po akong chart na ilalagay dito. Ang chromosome ng babae sa kanyang egg cell ay merong XX chromosome. Ang chromosome naman ng lalaki sa kanyang sperm cell ay merong X and Y chromosomes. Kaya naman, scientifically, ang magdidetermine ng gender ng baby ay ang sperm ng tatay. Kaya halos 50-50 chances kapag ang Y chromosome ng sperm ang nakapag-fertilize sa egg, the baby will be a boy. Kapag naman X chromosome ng sperm ang maka-fertilize sa egg, the baby will be a girl. So sa science, sa biology, kung sino ang mauunang maka-fertilize ng egg, yun ang magiging gender ng bata. So, napakasimple ng formula, x plus y is equal to xy, which is a boy, and x plus x is equal to xx, which is a girl. Ngayon naman, pag-usapan natin ang Shuttle's method. Effective ba ito para sa gender ni baby? Alam niyo ba na ang Shuttle's method ay naging popular noong 1960s? At ang isang US biologist and obstetrician na si Dr. Landrum Shuttles was the first to claim that there is a physical difference between the X and Y chromosomes. Ang Shuttle's method ay nakabase sa idea kung paanong nagbe-behave differently
ang X and Y chromosomes ng mga kalalakihan. So, ginagamit ito noon to increase the chances of conceiving baby boy sa pamamagitan ng tamang timing of intercourse. Sinasabi sa Shettles method na ang X chromosomes ng mga kalalakihan ay mabagal pero mas matibay at ang Y chromosomes ng mga kalalakihan ay mabilis pero mas maiksi ang buhay. Unahin nating pag-usapan ang X chromosomes ng mga kalalakihan na kapag nakapag-fertilize ng X chromosomes ng isang babae ay makakabuo ng babaeng anak. Sabi natin kanina, ang X chromosomes daw ng mga kalalakihan according to Shettles method ay mabagal pero mas matibay. According to Shettles method, ang X chromosomes ng mga kalalakihan ay mas malaki at mas mabigat. So dahil nga doon sa mas malaki at mas mabigat sila, mas mabagal silang gumalaw o lumungoy sa loob ng reproductive tract ng mga kababaihan. Pero gayon pa man, mas matibay ang mga X chromosomes. Kaya kaya nilang mag-survive 3 to 5 days sa loob ng reproductive tract. Kaya ayon sa Shettles method, kung gusto ng baby girl, kailangan ay makipagtalik or magkaroon ng sexual intercourse ang couple 2 to 4 days before the ovulation. Dahil pinaniniwalaan na sa mga araw na yon, sa haba ng araw na yon, wala na ang Y chromosomes ng sperm. Only the X chromosome survived at siya lang yung makaka-reach kay matured egg. So, X chromosomes ni lalaki plus the X chromosomes ng babae, it will result to XX, which is a girl gender. Another thing na pinaniniwalaan ng Shettles method para magkaroon ng anak na babae, kailangan mas mababaw yung penetration during the sexual intercourse. So bakit nga ba kailangan mababaw yung penetration? So according to them, ang X chromosomes daw or yung X sperm ay pabor sa mga acidic environment at ang outer part ng ating cervix sa ating vagina ay acidic. Kung titingnan natin yung idea, dahil nga mababaw yung penetration, nandito lang siya sa starting point. Nandito yung fallopian tube. So malayo pa yung ita-travel niya to meet the egg cell. Pero dahil nga matibay siya, kaya niyang survive sa acidic environment, kaya niyang mag-antay hanggang sa ovulation day na maging matured ang egg. At sa mga panahon na yon, pinaniniwalaan na hindi na nakasurvive ang mga Y sperm. So basically, X chromosomes na lang ang natitira na pwedeng maka-fertilize sa X chromosomes ng egg cell. Kaya ang maging gender ng bata ay babae. So paano naman ang Y chromosomes ng sperm? So ayon sa Shettles method, ang Y chromosomes ng sperm ay mabilis pero mas maiksi ang buhay. Alam natin na ang Y chromosomes ng kalalakihan ang magdidetermine kung lalaki ang maging gender ng bata. So ito yung idea ng Shettles method kung gusto ninyong magkaroon ng anak na lalaki. So sabi ng Shettles method, mas magaan at mas maliit ang Y chromosomes ng sperm kumpara sa X chromosomes ng sperm. So dahil nga magaan sila, mas mabilis yung kanilang paggalaw or ang kanilang paglangoy. Ang Y chromosomes ng sperm ay hindi kayang mag-survive sa acidic environment sa ating reproductive tract. Kailangan ay deep penetration during sexual intercourse. Ito ay para maiwasan yung pag-stay nila doon sa acidic environment sa ating reproductive tract. So dahil mabilis naman silang gumalaw at the penetration, ibig sabihin, mas malapit sila dito sa fallopian tube at mas mabilis nilang ma-reach yung matured egg. At kung nasa opening lamang ito, mauubos sila bago pa nila marating yung egg cell. So, ito pa ang kailangang tandaan. Para magkaroon ng anak na lalaki, kailangan gawin ang pagtatalik or yung sexual intercourse a day before ovulation and during ovulation day. Ovulation day mo ngayon,
deep penetration, ibig sabihin, mas malapit na yung Y sperm sa fallopian tube kung saan nandoon yung egg. So, ibig sabihin, dahil mabilis si Y sperm, siya yung mauunang makarating, siya yung unang makaka-fertilize. It's because yung mga X chromosomes, kahit deep penetration, dahil mas mabagal sila, mauunahan sila ng Y chromosomes ng sperm. So therefore, ang makaka-fertilize is the Y chromosomes. The result will be X plus Y is equal to XY, which is a baby boy. So para mas maunawaan natin, naglagay po ako dito ng chart kung saan mas magiging klaro sa atin yung konsepto ng Shettles method na ang pagtatali kapag gusto ng anak na babae should be 2 to 4 days before the ovulation day. Samantalang kapag naman gusto ng anak na lalaki, gawin ito a day before the ovulation and ovulation day. So makikita nyo naman po yung kulay, color blue sa lalaki at kulay pink naman sa araw na gusto ng anak na babae. So ayan po ang patungkol sa Shettles method. I hope na nakapagbigay ako ng malinaw na konsepto about sa Shettles gender method para sa mga gustong magkaroon ng anak na lalaki o anak na babae. However, I cannot say that Shettles method is 100% guarantees the gender of our baby. Bakit? Dahil meron po mga research o mga pag-aaral. If you want to browse the African check, mababasa niyo po doon that the Shettles method claiming about the timing of intercourse in relation to ovulation has no influence to the sex of the baby. So, it's because kulang po yung mga evidences, according to science, according to them, kulang yung evidences or proof na magsasabi na meron talagang differences sa sizes, sa movement ng X chromosomes and Y chromosomes of the sperm. So, hindi pa po siya talaga na-prove. Kaya, syempre, if we are going to conclude, it's still 50-50 chances of having baby boy or a baby girl. So still, it is up to us if we are going to believe or follow the Shettles method. So ayan, thank you for watching my vlog. I hope it gives you new knowledge and concept about the gender of a baby. Again, thank you for watching. Don't forget to subscribe to my channel. You can also comment down below para pag-usapan natin sa aking susunod na vlog. Thank you and God bless us all. Bye!